Ito pala ang kwento ng buhay ni Heart Evangelista, isang actress at fashion icon sa Pilipinas. Halika mga kakwento, samahan ninyo ako at alamin natin ang naging kwento ng buhay niya. Ang kwento ng buhay ni Heart Evangelista, ipinanganak bilang Love Marie Payawol Ong Pauco Escudero, ay nagsimula bilang isang mahinhin at protektadong tagapagmana ng mayamang pamilya ng restaurator, hanggang sa pagiging isa sa pinakasikat na aktres sa telebisyon sa Pilipinas, at kalaunan ay naging isang pandaigdigang fashion icon at kilalang pintor. Maagang buhay at masaganang kabataan, 1985 hanggang 1997. Ipinanganak si Love Marie Payawol Ong Pauco noong February 14, 1985, sa Maynila, Pilipinas. Dahil araw ng mga puso ang kanyang kaarawan, tinawag siyang Heart, isang palayaw na nanatili hanggang paglaki niya. Siya ang bunsong anak ni Reynaldo Ong Pauco, tagapagtatag ng sikat na restaurant chain na Barrio Fiesta, at Maria Cecilia del Gallego Payanwol, mula sa pamilyang may malalawak na asyenda sa Camarines Sur. Lumaki si Heart sa marangyang pamumuhay sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Nanirahan ang kanilang pamilya sa Foster City, San Francisco, California, kung saan niya ginugol ang ilan sa kanyang mga taon sa elementarya. Dahil sa sobrang pag-aalaga ng kanyang pamilya, palagi silang may kasamang bodyguards at maraming limitasyon sa kanilang galaw bilang mga bata. Bata pa lamang si Heart ay kapansin-pansin na ang kanyang pagiging malikhain. Mahilig siyang kumanta, sumayaw, maglaro ng make-up, at magsuot ng sapatos ng kanyang ina. Pangarap din niyang maging pintor, veterinaryo, o ice skater. Nang bumalik sila sa Pilipinas, nag-aral siya sa Kolehiyo de San Agustin sa Makati. Pagsikat at panahon ng Teen Queen, 1998 hanggang 2007. Sa edad na 13, nadiskubre si Heart ng isang talent scout habang nasa mall kasama ang kanyang kapatid. Bagamat nag-aalinlangan ang kanyang ama na pasukin niya ang showbiz, sinuportahan naman siya ng kanyang ina sa pag-audition. Ginamit niya ang screen name na Heart Evangelista, at naging bahagi ng Star Magic Batch 9, noong 1999. Noong 2000, sumikat siya sa youth-oriented TV series na Gimmick bilang si Missy. Dahil dito, agad siyang nakilala at nanalo bilang Best New Female TV Personality. Naging napaka-popular din ang kanyang love team kasama si John Parts, magkasama silang lumabas sa mga teen shows tulad ng Berks at sa variety show na ASAP. Habang tumatanda, iniwan ni Heart ang kanyang teen image at tumanggap ng mas seryosong role sa mga teleserye gaya ng Hiram at sa pelikulang Ang Tanging Ina. Naglabas din siya ng music album na naging matagumpay maging sa Australia. Paglipat sa GMA at pagbabagong karera, 2008 hanggang 2013. Noong 2008, nagpa siya si Heart na lumipat mula ABS-CBN, patungong GMA Network, upang magkaroon ng mas malawak na oportunidad at malikhaing kalayaan. Dito niya ginawa ang ilan sa kanyang pinakasikat na teleserye. Luna Mystica, 2008. Full House, 2009, ang Pinoy adaptation ng Korean drama. Dwarf Ina, 2011, kung saan ginampanan niya ang isang mahiwagang maliit na diwata. Bagamat matagumpay ang kanyang career, inamin ni Heart na dumaan siya sa panahon ng pagkalito at kawalan ng direksyon, dahil halos buong buhay niya ay kontrolado ng showbiz industry. Ang kapanganakan ni Love Marie bilang pintor, 2014 hanggang 2015. Noong 2014, habang dumaranas ng depresyon, muling bumalik si Heart sa kanyang unang pagmamahal, ang pagpipinta. Sa pagkakataong ito, ginamit niya ang kanyang tunay na pangalan na Love Marie bilang pirma sa kanyang mga obra. Nagkaroon siya ng kanyang unang solo art exhibit sa Ayala Museum na pinamagatang I Am Love Marie. Naging matagumpay ito at sold out ang kanyang mga painting. Ang Birkin Accident, na nagbago ng lahat. Isang araw, aksidenteng natapunan ng mantika ang kanyang mamahaling Hermès Birkin bag habang kumakain siya ng French fries. Upang matakpan ang mantsa, nagpinta siya ng disenyo ng butiki sa bag. Nang i-post niya ito online, naging viral ito. Mula rito isinilang ang kanyang tanyag na hand-painted lockery bag business, kung saan maraming collectors mula sa iba't ibang bansa ang nagpapadala ng kanilang mamahaling bag upang lagyan niya ng artwork.
Pag-ibig, Pag-aasawa, at Serbisyong Pampubliko, 2015 hanggang 2021. Nakilala ni Hart si Cheese Escudero, sa tulong ng yumaong senador na si Miriam Defensor Santiago, kahit may malaking agwat sa edad at may pagtutol noong una ang kanyang pamilya, nagtagumpay ang kanilang pagmamahalan. Ikinasal sila noong February 15, 2015, sa marangyang seremonya sa Balesin Island Club. Naging stepmother si Hart sa kambal na anak ni Cheese na sina Quino at Jessie. Noong 2018, ibinahagi ni Hart ang masakit na karanasan ng pagkawala ng kanyang ipinagbubuntis na kambal. Sa kabila nito, sinabi niyang mas lalo nitong pinagtibay ang kanilang pamilya. Nang maging gobernador ng Sorsogon si Cheese Escudero, naging First Lady of Sorsogon si Hart. Ginamit niya ang kanyang posisyon upang tumulong sa mga lokal na artisan, mga hayop, at mga batang may malubhang sakit sa paghinga sa pamamagitan ng kanyang programang Heart Can. Pandaigdigang fashion icon, 2022 kasalukuyan. Unti-unting iniwan ni Hart ang tradisyonal na teleserye upang tahakin ang mundo ng international luxury fashion. Nagsimula siyang dumalo sa mga fashion week sa Europe kahit kakaunti lamang ang imbitasyon noon. Sa pamamagitan ng kanyang kakaibang estilo, sipag, at artistic branding, naging isa siya sa pinakamalalaking fashion influencer sa buong mundo. Napansin ng mga luxury brands tulad ng Hermès, Dior, Chanel, at Louis Vuitton ang kanyang impluwensya at pagiging kakaiba. Mga pandaigdigang tagumpay. Napabilang siya sa top luxury influencers ng Forbes France. Lumabas sa Netflix reality series na Bling Empire. Naging kilalang Filipino figure sa mga International Fashion Week front rows. Nakapagbigay ng milyon-milyong media value sa mga luxury brands. Ngayon, si Hart ay kilala hindi lamang bilang aktres kundi bilang global fashion icon, visual artist, animal rights advocate para sa Philippine Animals Welfare Society, o POST. Asawa ni Senate President Cheese Escudero. Ang kanyang buhay ay simbolo ng muling pagbangon at pagbabago, mula sa pagiging protektadong anak ng mayamang pamilya tungo sa pagiging isang independenteng babae na bumuo ng sarili niyang pangalan sa buong mundo. Nagustuhan nyo ba ang ating video mga kakwento? Wag mo naman kalimutang i-like ang video natin at i-follow mo na rin ako, para updated ka sa mga bagong video natin at i-comment mo na rin dyan sa baba kung saan lugar ka para alam ko kung saan nakarating ang ating video. Salamat!